Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa mga pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumayin niyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagkarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matayas ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol sa pagmamalasakit niya para sa amin. Kami naway, marapatin mong mapabilang sa iyong mga hinirang na nagkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot sa kapalaran sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, nagkatipon ang mga may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit. Ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag ng tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito ay isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus, mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit.
Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Husto. At sila ay nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ang inyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya ay tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Nagmula ngayon at magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya ay naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya ay tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Magsitayo po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati tayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa
ng kanyang Panginoon. Salip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Matayas. Kilala niyo ba siya? Siya ba ay isa sa 12? Ha? Sino siya? Magbasa kasi ng Biblia. Magkaroon ng sariling Biblia at magbasa. Kasi mahalaga po palalimin ang pagkaunawa sa pananampalataya. No? Kasi kung hindi, wala. Kumbaga sa ang inyong pananampalataya, ang bahay ng pananampalataya nyo nakatayo sa buhanginan. No? Kaunting problema, kaunting hilahil, kaunting alog ng mga pangyayari, wala na. Nagkagalit na sa Diyos, nagtatampo na. Bakit? Ang pananampalataya di na iintindihan. Sabi nga ng mga taga-ibang bansa, mga Kristiyano sa ibang bansa, ang pananampalataya ng mga Pilipino hanggang balat lang. Hindi tumagos sa puso at sa isipan. No? Kaya mahalaga na makita natin magbasa ng Biblia at maunawaan paano, bakit mayroong lumang tipan at may bagong tipan. Ano yang mga yan? At bakit may apostoles? Ano ang kahulugan? Ngayon ay nasa pagitan tayo ng pag-akyat sa langit ni Jesus at patungo sa pagpapadala ng Espiritu Santo. Ano yung kahalagahan? Bakit ipinagdiriwang si Apostol San Matayas? Dahil matapos na si Jesus ay pumasok sa pagpapakasakit at kamatayan sa krus, mayroong isang nawala sa 12 apostoles. No? Sino yon? Si Judas. Ganon ang mangyayari sa atin. Maghuhudas tayo kapag hindi natin naiintindihan ang ating pananampalataya. Mawawala tayo kapag hindi natin nakikilala kung sino talaga si Jesus. Gayon ang nangyari kay Judas. No? Hindi niya kilala si Jesus, kaya ipinagkanulo niya. Ganon din ang mangyayari sa atin. Kaya si Matayas ay siya ang ipinalit kay Judas, sapagkat tulad ng sinasabi sa unang pagbasa, ano nangyari doon? Nagkakatipon ang may 120 kapatid. Anong ibig sabihin nun? Yun ay mahalagang numero. No? Ang 10 para sa mga Hudyo ay isang ganap na bilang para sa sama-samang pananalangin.
No? At yung 120 na bilang ay sapat na bilang o yung tinatawag natin sa English na quorum para sa katulad ng unang sa lumang tipan, ang bayan ng Diyos ay nabuo saan? Saan nagmula ang bayan ng Diyos, ang bayang Israel? Sa 12 tribo ng Israel, sa 12 anak ni Jacob. No? Kaya mahalaga na makumpleto ang 12 apostoles bago itatatag ang simbahan ng ating Panginoong Hesus, ang bagong bayan ng Diyos. Kaya si Matayas ay siya yung naging 12 apostoles. Matapos na si Jesus ay muling mabuhay at umakyat sa langit. No? At sinasabi, kung natatandaan ninyo, mayroon pa si Jesus na piniling 70 disipulo. No? At si Matayas ay isa doon na kasama nila sa simula pa. At higit sa lahat ay siya ay saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Bakit pinakamahalaga yung siya ay saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon? Sapagkat yung mga himala, yung mga iba't ibang ginawa ni Jesus ay marami ang nakasaksi, no? Kahit hindi disipulo. Pero yung muling pagkabuhay ay ilan lang ang pinagkalooban ng Diyos na masaksihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus mula sa kamatayan. No? Kaya siya yung pinili na maging, sapagkat ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi hanggang sa krus. Ang kaganapan ng pagliligtas na ginawa ng Panginoon ay sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil dito, winasak ang kamatayan na dulot ng kasalanan na siyang naghihiwalay sa atin sa Panginoon. At sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, binuksang muli ng Diyos ang pintuan ng kaharian ng langit. Sapagkat si Jesus ay dumating bilang tagapagligtas, tayo ay makabalik sa kaharian ng langit. Kaya yung 12 apostoles pagkatapos ng Pentecostes na ipagdiriwang natin sa darating linggo ay sila ang magiging pundasyon ng bagong bayan ng Diyos, ang tinatawag na simbahan ng ating Panginoong Hesus, na siya ang magpapatuloy ng gawaing pagliligtas ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, makakasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Dahil ang iglesia ay ang simbahan sa pamamagitan ng mga apostoles ay magpapatuloy sila sa pagpapahayag ng mabuting balita at paghahatid ng kaligtasan na dulot ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Kaya nga ang ating mabuting balita ay yun ang sinasabi, no? Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ibig sabihin, ang hatid ng simbahan, pagmamahalan, pagkakaisa, no? Kaya kung tayo bilang binyagan ay
tayo ay nagiging dahilan na ng pagkakahati-hati, paghihiwa-hiwalay, ay tumitiwalag tayo sa simbahan katulad ni Judas. Kaya hingin natin na tulungan tayo, no? Mamuhay sa pag-ibig, yung pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na ang sukatan ay krus. Magsitayo na po tayo. Pinili ng Diyos si Matias upang maging isang apostol, isang saksi sa muling pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo sa lahat ng lugal at lahat ng gawain. Sa bawat panalangin ang isasagot natin, palakasin mo kami, O Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, nawa ay patnubayan ng Espiritu ng karunungan, lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, nawa ay maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang bokasyon ng pagpapari at pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at pamilya, nawa ay dumami. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, nawa ay magkaroon ng tunay na diwa ni Jesus na nakipamuhay sa atin upang maglingkod at hindi ang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, nawa ay makita ang pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Virhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinili kami ng iyong anak at nagbunga ito sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga limikha ng sanlibutan, sa kagandahang loob na rito ang aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha ng sanlibutan, sa kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong kapistahan ni San Matias. Pakundangan dito, pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ng kanyang mga katuwang sa pagiging pastol sa pagpapatnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, nang kabiyak ng kanayang pusong si San Jose,
kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig nito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinapagsalo sa banal na pakikinabang bilang tugon sa pagdalangin ni San Matayas para sa aming kapakanan. Marapatin mong mabunot naming kapalaran ang pamumuhay kapiling ang mga banal sa iyong kaliwanagan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.